Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po mga kabunyog, yung mga naghahanap ng mahaba-habang talakayan, kasi minsan ang sabi ng ating mga viewers, "Attorney, kapapasok ko pa lang, tapos ka na." Doon po kasi sa iba kong mga talakayan, maiksi yun. Pero dito po, sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at sa Informador Meta or Facebook page, mahaba-haba dahil mga ilang topics ang dinidiscuss ko. Tulad po ngayon, 3 topics ang i-discuss ko ngayon, kaya wag niyo po kayong aalis. Unahin natin yung mga discrepancies doon sa sinabi ni Congressman Leandro Leveste. Sabi niya, kinuha niya daw yung files sa yumaong UC Cabral noong September 4, pinuntahan niya raw sa opisina. Pero sabi ng mga gwardiya, wala. Pizza daw ang dala niya doon. Kaya ano ba talagang totoo? Yan, pag-usapan natin yan. Ang isa pa, sabi ni SILG, Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya, may pinapagawa raw na bahay sa Forbes Park. Ang ngayon ay nagtatago, fugitive from justice na si Saldico, may pinapagawa daw na bahay na mayroong 5 stories na basement. Alam niyo kung anong gagawin? Hindi raw simpleng parking. Basement para pag-imbakan ng mga pera. Grabe, ano? Anyway, pag-usapan natin mamaya yan. At ito, aarestuhin na daw si Atong Ang. At medyo medyo hindi maganda ang nakikitang senaryo ni SILG Jun Vic Rimulya. Kung ano ito, mamaya pag-usapan natin. Okay, so ito muna tayo mga kabunyog, mga kababayan. Pag-usapan natin tong discrepancy. Medyo hindi nagpatali yung kwento ni Congressman Leandro Leveste. Sabi kasi ni Congressman Leandro Leveste, yun daw yung tinatawag na Cabral list. Yung listahan ng mga insertions, mga proponents na hawak ni Leandro Leveste. Ang nagbigay daw sa kanya noon ay itong yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pinuntahan niya daw ito at noong September 4, 2025, pinuntahan niya sa mismong opisina si Cabral para kunin nga yung files na yan. Pumayag daw siyang bigyan ng kopya na yan, ng mga files na yan, ni UC Cabral kasi humingi daw ng go signal kay ng bagong DPWH Secretary na si Vince Dizon. Humingi ng go signal si UC Cabral sa bagong katatalagang DPWH Secretary na si Vince Dizon kung pwede niya bang bigyan ng kopya si Leandro Leveste. Ang sabi naman daw ni Vince Dizon, ni Secretary Vince Dizon, wala namang problema para sa transparency. Sige, bigyan mo ng kopya. Kaya binigyan daw ng kopya ni UC Cabral ayon kay Leveste. Kaya legal daw yung pagkakakuha niya noon. Umayag daw si DPWH Secretary Vince Dizon. Nagpaalam daw si UC Cabral. Kaya pinuntahan niya daw sa opisina noong September 4 at binigay sa kanya yung kopya ng mga na yan. Yang ngayon ay tinatawag ng Cabral list o Cabral files. Kaya sabi ni Leandro Leveste, si Vince Dizon mismo ay may go signal na bigyan siya ng kopya ng mga yon. Ngayon, ang problema, sabi ng mga gwardiya sa DPWH Central Office, hindi totoo yan. Kinukontra nila yung statement ni Leandro Leveste.
Nung lumabas daw sa opisina ni Yussi Cabral noong September 4, una, totoo na pumunta si Leandro Libeste noong September 4 kasi nakalag yun sa kanilang logbook. Nakalagay doon, may mga kasama siyang guard, yung bodyguard niya, at sinakalagay doon sa logbook kung anong oras dumating at saan pumunta. Oh, ayon sa mga gwardiya ng DPWH, totoo naman, pumunta siya sa DPWH. Pero paglabas niya sa opisina ni Yussi Cabral, wala naman siyang dalang papel. Kaya hindi daw totoo na yung mga dokumento na yon ay galing kay Yussi Cabral. At hindi daw totoo na kinuha yan ni Leandro Libeste kay Yussi Cabral noong September 4. Kasi wala naman daw dalang mga dokumento. Walang dalang dokumento si Leandro Libeste paglabas sa opisina ni Yussi Cabral. Yan mga kabunyog. Yan yung sinasabi ng mga guards o yung mga gwardiya nung araw na yon doon sa DPWH. Ang mayroon daw dala-dala, itong si Leandro Libeste, kasama yung kanyang mga alalay na bodyguard niya, ay mga ilang boxes ng pizza. Yun daw ang dala-dala ni Leandro Libeste. Ilang boxes ng pizza. At yung pizza na yon ay dinistribute kung kani-kanino. May doon sa opisina ni Cabral, mayroong iniwan sa kanila sa gwardiya. Tapos may isa pa yatang naiwan na dala sila, yung grupo ni Leandro Libeste. Pero wala daw dalang mga dokumento. Kaya hindi daw totoong kumuha ng mga papeles noong araw na yon. Kasi marami yung papeles na yon eh. Marami yung papeles na yon. Dapat nakita daw nilang may dala-dalang mga papeles. Walang dala-dalang papeles. Pizza ang dala. Ilang boxes ng pizza ang dala-dala. Nung palabas na, may isa pa yatang box daw na naiwang isang box pa ng pizza na siguro isnakan ng mga driver ay yung mga bodyguards. Pero dinistribute daw yan kung saan-saan doon sa mga kakilala nila doon yata sa opisina. Pati sa mga gwardiya daw nag-iwan ng isang box. Hindi, kinikwento ito ng mga gwardiya ng DPWH para pambulaanan yung sinasabi ni Leandro Libeste na kinuha niya yung kopya ng tinatawag na Cabral list o Cabral files sa kay dating Yussi Cabral. At alam ni dating DPWH hindi dati. Alam yun ni DPWH Secretary Vince Dizon. Anyway, so ang dito, ang statement na ito ng mga gwardiya ng DPWH para lang pabulaanan yung sinasabi ni Leandro Libeste na kumuha siya ng mga files na yan kay Yussi Cabral. Ang problema kasi ngayon, patay na si Yussi Cabral. So hindi na siya makakapagkumpirma ng sinasabi ni Leandro Libeste. Ito namang si DPWH Secretary Vince Dizon, wala naman, tahimik. Hindi nagko-confirm, hindi naman nagdi-deny. Di natin alam bakit ba tahimik si Vince Dizon. Di ba sabi ni Leandro Libeste, binigyan siya ng kopya ni Yussi Cabral dahil instruction ni pumayag si Vince Dizon. Pero walang confirmation si Vince Dizon kung totoo o hindi. Wala. Walang confirmation. Pwede sanang sabihin niyang hindi totoo yan. Pwede rin sabihin niyang totoo yan. Wala. Tahimik lang siya. Ewan ko, ano bang nangyayari? Bakit hindi siya nagre-react si Vince Dizon tungkol dyan? At ang sabi pa ni Leandro Libeste, kapag sinabi daw ni DPWH Secretary Vince Dizon na ilabas niya yon, pwedeng ilabas niya yon, ilalabas niya. Pero ang totoo, December 24, wala namang go signal si Vince Dizon na ilabas niya, nilabas na ni Leandro Libeste yung kopya. Kaya lang, walang nagkukumpirma kung totoo ba yung list na yan. Totoo ba yung list na yan? Wala, patay na si Cabral. Hindi naman kinukumpirma ni Vince Dizon. Ang Malacanang naman ayaw naman mag-react. Sabi ni Yussi Claire Castro, hindi kami magre-react dyan kasi hindi naman natin sigurado kung totoo ba yan. Anyway, yan ang nangyayari dyan sa Cabral list.
Ito mga kabunyog, isa pang issue. Itong sinabi ni SILG, Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Ayon kay John Vic Rimulya, may nakuha silang information. Nakita mismo nila, nag-submit umano, kumuha umano ng permit si Saldico, kumuha ng building permit, construction permit sa LGU, sa local government unit ng Makati City. Kumuha sila ng permit para magpatayo ng bahay doon sa Forbes Park, yung bahay ni Saldico doon. At ang gagawin, doon, based doon sa plano, mayroong 5 stories, 5 na stories, pababa, basement. Hindi pa taas, pababa. Usually, pag nagpagawa ka ng basement, sa ilalim ng bahay, parking yun. Basement parking. Maraming ganyan dyan sa Forbes Park. Para bawal kasing mag-park dun sa kalsada sa labas. Kung may mga bisita, dun ka sa loob. Paano kung may okasyon ka, may event ka? Maraming sasakyan. So nagpapagawa ng basement parking. Parang sa mall. Pero ito, sabi ni SILG Rimulya, ni John Vic Rimulya, itong basement parking na ito, hindi para sa parking. 5 stories daw. 5 palapag pababa. No? Yung plano sanang ipagawa ni Saldico. Ang gamit, staka ng pera, imbaka ng pera. Grabe, ano? Para maglalagay ng mga bolt sa loob. Grabe. Nakahanda na sana pala si ano. Akala siguro ni Saldico wala nang katapusan ang kanilang sindikato. Ang iniisip ni Saldico, matagal pa to. Marami pa tayong perang makukuha sa gobyerno. Hindi naman nila idideposito sa bangko. Ayaw nila, matitrace yan. So ang gagawin nila, yun na nga, i-stock sana doon sa bahay. Ayon yan kay SILG Rimulya, John Vic. Kasi daw yung plano ng bahay na pinapakonstruct ni Saldico doon sa Forbes Park, yung planong sinubmit sa Makati local government ay ganun ang nakalagay sa plano. Mayroong basement paibaba. 6 na stories yun. Matindi, Imagine niyo sana kung hindi na-expose kaagad itong to. Hindi nga pala kaagad eh. Tumagal ng ilang taon din eh. Ubos sana ang pera natin. Ubos sana ang pera ng bayan. Talagang matindi yung kanilang mga design. Naiisip na nila yan kung saan itatago. At ang pinag-iisipan, doon mismo sa bahay niya sa Forbes Park. Parang ang mangyayari, di ba yung mga nagdadala sa kanya ng mga mali-malitang pera, yung galing sa Bulacan, yung galing ayon sa mga affidavit ng ginawa, dinideliver kay Saldico yung mga kickbacks. Yung galing sa Bulacan, diniliver nila Bryce Hernandez at sa kanila Alcantara. Yung galing naman sa Benguet, Cordillera, galing kay Congressman Eric Yap, nag-deliver din umano ng ilang maleta yun, pera kay Saldico. So parang ang gamit, yung bahay niya sa Valle Verde sa Pasig City, doon dinadala. Pero pagkagaling doon, siguro i-stock niya na doon na sa bahay niya sa Forbes Park. At dahil napakaraming pera ang inaasang i-stock doon, yun, 5 stories na ang ipapagawa. Grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Bagamat dininay kaagad ito ng abogado ni Saldico. Sabi ng abogado ni Saldico, walang ganyan. Hindi totoo yan. Yung split type daw na basement ay parking talaga yon, pero hindi daw 5 stories. Yun ang sabi ni Attorney Roy Rondain, yung abogado ni Saldico. Ay siyempre, i-deny nila yan. Pero sabi naman ni John Vic Rimulya,
may matibay silang ebidensya. Hawak nila ang mga ebidensya na yan na magpapagawa sana ng ano ng 5 stories na basement, istaka ng pera. Ngayon ang hamon pa ni ano kasi may binabanggit pang napakarami daw pera si Saldico na inano sa Bitcoin. Ang hamon ni Attorney Rondain, o sige, pag mapatunayan mong mayroon nga, sa'yo na yung pera na yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Ang dapat kasing gawin ng gobyerno nila John B. Crimul, gamitin na ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno. Pabalikin na dito si Saldico para lumabas talaga yung mga katotohanan yan. Lahat naman yan, lagi namang magdidina yan. Lagi namang magdidina yan. Oh. Pero kapag nandito na yan, ayan, mapipilitan siyang magsalita kung ano ba talaga. Pero ano't ano man, ano, sabihin pa nating hindi 5 stories yan. Pero talaga namang kung hindi kaagad na-expose itong mga ginagawang ito nila Saldico, eh grabe, grabe ang nangyari sana sa bansa natin. Ngayon pa lang makikita natin yan. Yung mga nasa baba na yan, yung sila Bryce Hernandez, sila sa Alcantara, pero tingnan nyo, ang sinasauli nilang pera ngayon. 110 million unang sinauli ni Alcantara, sumunod ay 71 million, may susunod pa daw. Huhustuhin daw na 300 million. Imagine nyo, 300 million sa kanila, ano na lang yun, Sila Alcantara yan, saka sila Bryce Hernandez, ay di lalo na sila Saldico. Lalo na yung mga yung mga nasa taas, yung mga senador. Grabe. Kaya sinong magsasabing walang pera ang ating bayan? Mayaman ang Pilipinas. Kaya lang, inuubos ng mga kurap ang pera ng bayan. Grabe. Anyway, maiba na tayo ng topic, mga kabunyog, mga kababayan. Dito tayo kay Atong Ang. Formal ng kinasuhan ng DOJ sa korte si Atong Ang. At ilang pang iba ba yan? Mahigit 15 yan eh. Mahigit 15 yata yan. Di ko makuha yung eksaktong number. Formal ng kinasuhan. Ang ibig sabihin niyan, hindi na ito DOJ, hindi na ito preliminary investigation lang. Korte na talaga ito. At dahil may kaso na sa korte, maglalabas na ang korte niya ng arrest warrant. Actually, anytime. Wala namang nakalagay kung ilang araw yan. Hindi tatagal yan. Hindi tatagal yan. Maglalabas na yan ng arrest warrant. At pag naglabas yan ng arrest warrant, medyo grabing trabaho yan sa part ng gobyerno. Sa part ng law enforcement agencies. Kasi hindi lang isa ang aarestuhin dyan. Marami yan. At hindi naman hindi mga simpleng tao yan. Si Charlie Atong Ang, napakayaman niya, napaka-maimpluwensya. At yung mga kapwa niya akusado diyan, mga co-accused niya, mga dating pulis, may mga official ng PNP, CIDG. Kaya sabi nga ni John Vic Remulla, armed and dangerous ito. Kung mag-e-effect sila ng arrest niyan, pag lumabas ang arrest warrant, hindi madali. Kasi armed and dangerous yan. Posibleng may mag-resist ng arrest niya. Hindi, totoo naman. Hindi simple ito. Kaya siguro sa parte din ng korte, inaayos muna yung paglalabas ng arrest warrant. Pero sigurado na maglalabas ng arrest warrant kasi naman yan lagi namang ganyan yan, is OP yan. Pag once na ma-file ang kaso sa korte, maglalabas na ng arrest warrant ang korte. Pag naglabas ng arrest warrant ang korte, di syempre dapat iserve ka agad yung arrest warrant. Ngayon, hindi lang yan isang tao, mga 20 katao yata yan, at hindi lang yan mga ordinaryong tao. Si Atong Ang, mayaman, makapangyarihan, maimpluwensya, at yung mga kasamahan niyang co-accused, mga pulis, hindi lang simpleng ordinaryong pulis, mga official ng pulis. Kaya medyo mabigat itong ito. Pero sabi naman ni John Vic Remulla, SILJ John Vic Remulla, handa na daw ang otoridad. Sabi rin ng NBI, matagal na rin nilang minomonitor ang galaw nila Atong Ang. Pero sinabi ni John Vic Remulla, hindi magiging madali ito. Ang iba dyan may mga armas, sabi niya.
baka ano 'yan, mag-resist sila sa arrest. Ngayon nag-react yung abogado ni ano, ni Atong Ang. Sabi ng abogado ni Atong, hindi maganda yung sinasabi na yan ni SILG Junvic Rimulya eh. Parang sinasabi niya na may shoot to kill na ang aking kliyente. Ha? Parang ano eh, kasi sinabi ni Junvic Rimulya baka maging madugo. Parang sinabi niya na may shoot to kill na ang aking kliyente. Mali yun, hindi naman maganda yan. Hindi, in fairness naman kay Junvic Rimulya, hindi niya naman sinabing patayin o kaya manlaban. Hindi. Ang sabi lang ni Junvic Rimulya, may ano, hindi madali itong mga pag-arestong ito. Kasi hindi naman ordinaryong accused si Atong Ang at saka yung iba niyang mga co-accused. Yun lang naman. Pero, totoo rin yung sinasabi ng abogado ni Atong Ang. Sana wag mag ano ng mga wag mag sasalita ng ano itong si Junvic Rimulya na ano eh, magki-create ng tension. Kasi ah, posibleng maalarma o maging tensyonado ang sitwasyon. Kasi iisipin ng mga halimbawa yung mga pulis na makakasuhan diyan, iisipin nila pipilitin silang manlaban, papalabasin ng laban sila. So kumbaga magiging lalong komplikado ang pag-arrest. Kumbaga wala nang tiwala, hindi na magtitiwala ang mga pulis. Kasi sa tingin nila baka may order nga sa kanila na gamitan sila ng pwersa. Kaya tama rin naman sana hindi nagbibigay ng mga ganong statement si Junvic Rimulya. Bagamat totoo naman yon, hindi magiging madali ito. Pero sana sinasarili na lang nila yan. Wala nang mga public statements. Wala na na katulad niya na mahirap itong pag-arestong ito. Ano yan eh. Anyway, abangan natin. Siguro baka palampasin ang Pasko o baka bago magbagong taon. Ano to eh, baka sigurado mas mauuna pa ito dun sa mga politiko. Kasi yung mga politiko wala pang kaso eh, yung sa flood control. Wala pang mga kaso yun. Kaya wala pang lalabas na mga arrest warrants doon. Samantalang itong kay Atong Ang, na-file na bago magpasko. Na-file na yung mga kaso. Na-file na sa korte kaya hinihintay na lang yung arrest warrants. So mas mauuna ito. Mas mauuna ito. Kaya kung hindi pa man yan mangyari ngayong Kapaskuhan, pagpasok ng 2026 maraming aarestuhin. Ito lang kay Atong Ang na ito, 20 yata sila diyan. 20 yata silang akusado diyan. Mabuti nga hindi na diyan napasama si Gretchen Barreto. Nung una kasama pa sa suspect si Gretchen Barreto. Sumailalim pa siya sa preliminary investigation. Pero nung lumabas yung resolution ng DOJ, hindi siya kasama. Wala pang sapat na ebidensya, prima facie evidence. Wala pang reasonable certainty ng conviction kay Gretchen Barreto. Pero, hindi ibig sabihin libre na si Gretchen Barreto. Wala pa raw sapat na ebidensya. Pero kung sa susunod makakuha ng mga ebidensya, pwede pa siyang kasuhan. Pero sa ngayon, yung may sapat na mga ebidensya, sila Atong Ang at saka yung mga pulis. Si Gretchen Barreto hindi pa kasama. Ano yun? Kaya lang, without prejudice sa posibleng pag-file kung mayroong lumitaw na mga sapat na ebidensya. Ngayon kasi, ang ano kasi ngayon ng pagpa-file ng DOJ, ang pagpa-file kasi ng DOJ ngayon ng mga kaso sa korte, hindi na probable cause lang, prima facie at saka reasonable certainty of conviction. So medyo mataas-taas. Mataas-taas ang level ng requirement. Hindi na probable cause. Reasonable certainty ng conviction at saka prima facie. Anyway, mga kabunyong mga kababayan, yan po ang ating talakayan ngayon. Abangan natin na lang anong mangyayari sa susunod na mga araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.